So, battery, spot weld, nickel strips, and BNS. So, today's video guys, gagawa tayo ng 13S 48 volts na battery pack. So, ito ang ating ilalagay na BMS, Dali BMS, o EM siya. So, galing kay Power Central. Discharge current natin is 60 amps with balance. Then, meron siya tayong charging current na 30 amps. So, after 30 amps yung kayang i-handle na charger ng ating BMS. So, for fast charging na to. Okay naman yung build. Common port with balance. So, samahan nyo lang ako guys mag-assemble ng ating battery. So, ang ating gamit is Sungko 7370H 4.3 kilowatts. Then, ito yung ating battery. Ito ay Baxel. So, 3,000 to 3,200 mAh. So, 3,000 yung minimum niya hanggang 3,200 milliamps yung capacity ng ating battery. So, ang gamit natin nickel strip ay 2P. So, samahan nyo na ako guys, mag-assemble tayo ng battery pack. So, ito na yung ating first step. Nalagay na natin yung nickel strip na spot na din natin. So, check natin yung pagkaka-spot niya. Ayan. Napakalinis. So, kapit na yan guys. Pinaka-the best dyan, pag tinanggal yan, halos mapunit na yung nickel strip. So, kung mapapansin nyo, bali apat-apat lang ginagawa kong dot para mag-silbing fuse in case na magkaroon ng problema, madali siya matatanggal. Yeah. So, itong side na to, ito yung magiging positive side na natin. Tapos, yung nasa baba na to, ito yung negative side. So, ito yung 0 volt, 1S, baba ulit dito, 2S, baba ulit, 3S. So, para siyang paalon. Yan yung magiging connection natin. Yan. Hanggang sa makarating natin yung dulo. Ito yung magiging positive side natin. So, ito single lang to. Pero, gagamitin ko na rin. I-double ko na rin para yung another side, din yung kakapitan natin ng positive wire. So, babalin ka rin natin to para yung kabilang side naman yung spot natin. So, ito na guys, nag-flip over na tayo. So, ito na yung negative side natin. Ito na yung ating positive side na sa baba. So, ang ginawa kong baligtad pag ano, para kung sa paano ako nag-umpisa kanina, dito kasi ako nag-umpisa. So, dito ulit ako gagawa. Ito ulit ako magtatap ng nickel strip natin. Ito siya. Ito siya. So, dito guys, kapag kasanay na kayo mag-assemble, dito, meron kasing iba't niyatakpan to for safety. So, ako kasi halos nasanay na ako mag-spot ng naka-open talaga siya. So, ingat lang kasi dito may possible na mag-short na parang nagkamali ka ng top. Kasi yung kabilang side nito, connected na sa positive and negative. So, kailangan kabisado nyo din yung pag binaligtad nyo kung paano siya, yung configuration ng nickel,
kung dati nandito, dapat pag limited na, dito pa rin kayo mag-spot. Kasi pag ito pa yung dikit nyo, mag-short na yan kasi itong yung positive at saka negative nito magkadikit na sa baba. Tendency, pag ito nagtap kayo ng nickel strip, mag-short na yan. So, ingat lang. Ayan yung itsura niya. So, configuration para nito is 5P, 1, 2, 3, 4, 5. 13S, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, 13S and 5P. So, yun yung configuration ng ating 13 volts. 13S, sorry. So, spot na ulit natin sila para makita ko sa inyo kung paano tayo mag-assemble ng BMS or para natin siya i-install sa tamang pwesto. So, let's go. So, ito nga tinatapos. Okay natin yung negative side. Ito na yung positive side natin sa ilalim. So, from here, tatanggalin na natin itong bracket niya. Tapos, titip na natin siya para intact na siya at hindi siya mag-iwalay. Release lang natin itong screen. Tapos, pwede na natin itong tanggalin. So, pasilin natin siya dyan. So, ito na siya guys. Ayan. Makikita nyo. Ayan. Ayun yung naging configure, yun yung naging connection na. Para lang siyang pinagdikit-dikit na ayan, para maging continuous yung voltage niya sa 48 volts. So ngayon, nalagyan na siya ng tape. Tapos, ito guys kung makikita nyo, ganito yung ginagawa kong configuration para maging safe yung connection nito. Kasi kung dito natin siya ilalagay sa positive side, dahil nga ito lang yung positive side yung pinakataas, possible na magdikit dito, magkaroon ng short circuit. So dito kasi hindi na, kahit even ko yan ng ganyan, walang problema kasi positive, negative, negative. So walang problema, walang magiging short. Unlike dito sa positive side natin siya ilalagay, magkakaroon siya ng short, mag-short siya dito. So mas maigi na negative side natin siya nilagay. So lahat naman ganun yung ginagawa kong battery pack. Subukan natin siya ang baligta rin. Medyo mabigat pala. Tayo natin. So baligta rin natin siya. Ayan. So yan, kung makikita nyo ito na yung ating positive side. Lahat siya nasa negative. Tapos kung mapapansin nyo, alternate yung pinakadat niya. So, yan. Para yung mga wires natin nandito. So, yan. Ay nature niya. Yan, positive, negative, tsaka yung positive side. So, ngayon, tititape natin siya para magdikit-dikit. Pwede rin siyang lugan. Para mas intact. So, lagyan natin siya ng lugan.
So ayan, ngayon lang natin siya matuyo para magdikit-dikit ng tama. Okay na siguro to. Ngayon sa kabilang side naman tayo. Bilbinin ko muna ito guys para magay ko. Yan. Saka natin siya iguglugan. Sabi ng iba guys, delikado raw to. Pero sa experience ko, hindi naman. So yan, para intact yung connection, yung ano niya, battery niya, para hindi rin sumasayaw. Ayan, okay na to. Kapag medyo natuyo na ng konti, pwede natin itong baligtarin ulit. Itong nasa gitna, hindi na natin siya lalagyan. Bali, ito lang ano, ito lang nasa gilid para hindi sila maghiwa-hiwalay. So, okay na siya. Ayan. So, okay na yung tuyo na kagad. Mas maganda lutong-luto yung ano, yung glue stick para maganda yung kapit niya sa baterya. Ayan, ito lalagyan din natin ito mamaya. So, paikutan muna natin siya ng insulation board. Hindi niya magiging cover natin dito. Taas muna natin to. Ikot muna natin siya dyan. Tapos, lagyan natin dito. Bari, gugupit lang tayo ng halos sakto. Parang di sayang. Yan. Tapos paikot natin siya. Sakto-sakto. Ito guys, option lang to sa iba na nag-assemble kasi walang ganito. So sa akin nilalagyan ko talaga ng ganito para maging maganda yung kalalabasan ng pagkabuo ng baterya. Tapos dito na natin siya itatap. Yan. Para mamaya pag ininit ng solder, hindi siya didikit sa mismong baterya. So, paikot lang din, kabilaan. Bali yan siya, paikot yung lalagyan natin para mas maganda ang tignan. Yan, tayo natin. Yan, para maganda siya. Ganda yung pagkakabil sa baterya.
So ito na yung itsura niya guys, napaka-decente na siyang tignan. So ito na yung itsura niya guys. Nakikita niyo diba, napaka-decente tignan ng baterya natin. Hindi siya basta lang na-assemble. So next step natin guys, itong ating mga positive and negative. So ito yung negative, tapos sa kabila yung ating positive. Yan dito, ito. So, ayun na yung gagawin natin na nalagyan natin siya ng tabbing wire or yung nickel strip ito. Yung direct nickel strip. Para magkaroon na siya ng positive side tapos sa negative side ganun din. So, ayan. Gawin na natin. This is it. Ayan, okay na siya guys. Bali, ito na yung ating positive. Then, ito na yung ating negative side. So, ito na yung ating negative. So, ang magiging configuration ng ating BMS dahil ito yung ating D-negative or yung battery negative. Dito natin siya ipipresto. So, ang magiging configuration niya pwedeng nakaganito. Pwedeng nakaganito o pwedeng nandito siya. Pero baka ang gawin ko is nandito siya sa taas na lang para maayos tignan. So, ito yung ating D-negative. Ayan. Since nandito naman yung ating mga ito. Since nandito naman yung ating mga connections, hindi naman pupunta yung wire. So, mas maganda siguro kung dito na para i-build na lang natin yung wire o kaya papatong natin siya dito sa negative side. Wala naman problema kasi wala naman siyang madadali. Pero nalagyan pa natin siya ng insulation para lang itong wire nakakapot ng maayos dito at maganda siya tignan. Yan. Para maging maayos din yung lalabas dito sa wire. At ano yung pinakamagandang tingnan nila sa kanya. Pwede naman natin siya dito ilagay para mas flat. O kaya dito kasi since mahaba naman yung wire niya pero mas labis talaga dito. So guys, ito na yung ating nagawa. So dito ko nalagay yung BMS. So nakalinya na yung ating wires para sa ating connections. And then connected na rin ang ating negative. So ito yung huwag niyong kakalimutan kapag nagkakabit ng BMS. Always lagi dapat nauna ang negative dito para magkaroon siya ng protection in case na magkamali kayo ng dagal. Protected kagad yung wirings nyo. Kasi once na ito ay hindi pa nakalagay tapos ito ay kinonect nyo dito at nagkamali kayo, masisira ang BMS. So, kailangan unahin nyo lagi yung negative side ng battery or yung battery minus para in case na magkamali kayo dito, wala magiging problema kasi protected siya. So, naka-off yung MOSFET dito sa loob. So, ngayon pwede natin siyang i-connect. So, itong ating negative, dito siya sa mauna. Then, yung susunod na wires dito, susunod ulit dito. Alternate na yung gagawin natin guys hanggang sa makarating tayo sa positive side. So, ayan. Napakaganda tingnan, di ba? Napakalinis. So, ito yung pinaka-the best na wirings na gagawin nyo para ito hindi masyadong stress yung pagkakahapit ba. Bali, ito nga. Meron tayo dito nga temperature sensor. So, ito baka isuksok ko na lang siya dito kung saan. So dito ko siya ilalagay. Tapos titake ko na lang siya siguro. So guys, ikukunin ko muna to. Balikan ko kayo kapag okay na siya. Papakita ko sa inyo yung outcome tong wirings na to. So let's go na. So ito na guys ang ating battery. Ayan, napakaganda siya tingnan. Ayan. Maayos na siya. Ito guys, yung mga lockdown yan, okay lang yan. Ayan, napakaganda na siya tingnan. Ayan, naka-design lang. Wala lang, ganyan lang talaga ako maggawa ng wirings ng
sa BMS. Ayan, ganyan yung design niya. So, ayan, habang kinakabit ko siya guys, nakakonect na siya dito sa BMS. So, wala naman magiging problema dahil nga connected na tayo sa negative. So, lahat na yan, protected na siya in case na magkaroon kamali ako or magkaroon ng short circuit o maitap sa ibang line. Pero siyempre, iwasan nyo rin matap sa ibang line kasi siyempre, hindi naman lahat ng BMS perfect. Siyempre, ano yan, electronics. So, may tendency pa rin talagang magkaroon ng problema kahit nasabihin natin na ano na siya, protected na siya. So, check natin yung voltage. Saan ba ang aking tester? Ito. So, yan. Pero pawakan na. Ito ang ating tester. Lagyan natin sa voltage. Then itong ating positive, tusok natin dyan. Oops. Ayan, positive. Then ito ang ating negative. So sa negative side, paano nyo ma-check kung all goods ba yung battery? So una nyo i-check yung negative side ng BMS. So kung makikita nyo, 47.50. So nominal voltage lang siya. Ngayon, para malaman nyo kung goods, gawin nyo ito. Kasi minsan nagkakaroon ng problema sa sa pag-assemble, minsan kulang isang bolt. So para malaman yung tama, ito yung ating tester, no? 0 volts siya. So yung positive natin, tap natin dito. And then ang ating negative, itatap muna natin siya sa positive side, sa negative side, sorry. So pag itinap natin siya dito, ayan, 47.50. So dapat ganun din yung lalabas sa negative ng BMS. Ito yung negative ng battery, baka malito kayo. Negative ng battery is 47.50. So kung papasok na yung negative sa BMS, i-read na yung mga batteries, tapos mag-output na siya sa negative. So dapat 47 din siya. So ayan na tayo, tap natin. Ayan, 47.50. So okay lang yung kahit merong millivolts na nawawala. Siyempre magkakaroon talaga ng loss kapag dumaan na sa mga components, yung mga capacitor, resistor, o kaya yung mga wire na ganyan, mga resistor. Kasi may nagkakaroon talaga ng loss. So normal lang yun, pero dapat sobrang lapit, halos parehong voltage. Ayan, 47 sa negative na battery, then 47 din dito sa BMS. So ayun na guys, all goods na itong battery natin. Bali, balutan na natin to. Pero bago natin siya balutan, siyempre lagyan muna natin siya ng baligtad natin itong battery pack. So bago natin siya balutan, lalagyan natin siya ng positive dito. So yung positive, padadaanin na natin, baka dito na lang din sa kabilang side para halos magkadikit sila nitong negative. Okay lang naman kasi lalagyan natin siya ng port. May port na naman nakalagay dyan, so okay lang yan. So dito na yung positive, daan dito tapos negative. So lagyan na natin guys. So guys, ito na yung itsura niya. Okay na siya lahat. Babalutan na natin siya ng battery wrap. So ayan na siya. Ito yung BMS. So tinago ko na yung wires dito para hindi na siya kita. Yakpan ko din yung mga wires dito. Ayan. Lalagyan ko pa sana siya ng board. Ito. Kaso, ng epoxy board. Kaso, ilalagay kasi sa bag to. So kung ilalagay ko pa ng epoxy board, baka
nahirapan nang ipasok. So, i-wrap na lang natin ng blue wrap. Ito. Tapos, yun. Good to go na. Pwede na siyang gamitin at pwede na rin siya pick up ni customer. So, ayan ang ating battery pack. So, babalutan ko na muna siya, guys. Para ito yung gagamitin natin. Ito. Sana sakto to. Bagong order ko lang to kanina kasi meron mga stock ako marami. Kaso bang malaki yung battery pack. So, ito hindi ako sure kung sana sakto. So, yun guys. Balutin ko muna. So guys, ito na yung ating battery pack. So, hindi ko pa siya tapos sa balutan. Kasi napakahina na itong pambuhok lang kasi itong ginagamit ko. Meron kasi ako doon malaki. Nasira. So, ito na siya. Ayan, binalat ko na muna siya. Hindi ka pangat pa nga yung kakabalat. Pero gaganda yan kapag ginamit ko mas malakas nito. So, dito ko na lang muna tapusin yung video. So, ayun yan. Meron tayong 48 volts. Double check natin. Ayan, 47.51 volts. So, ayan na. Okay na siya. Ayan. So, ayan guys. Meron na tayong 48 volts. So, ganito na lang muna ang aking video. Medyo pangat yung pagkakabalat natin. Ayan, thanks for watching guys. Salamat sa panonood. Sana patuloy kayong manood sa aking channel. Mag-subscribe. Subscribe kayo guys yung mga hindi ko nakaka-subscribe. So, ito na lang ako dito guys sa tapos ng aking video. Ayun, nakita nyo naman kung paano ako gumawa ng battery pack. So, sa mga next video natin guys, marami pa tayong ipapakita kung paano tayo mag-balance, mag-rebalance, at saka mag-repair ng kung ano-ano. So, thanks for watching. See you on my next vlog. Thank you. And God bless us all.